Good afternoon. Magandang hapon. I hope you're not overwhelmed yet. Sana ay mayroon pang lugar ang salita ng Panginoon para sa araw na to. Are you ready to dive into the Word again? Nais niyo pa ba na patuloy makinig ng salita ng Diyos? Amen. Thank you, Jesus. You know, as a mother with young children, one of the things that would always just drive me crazy as a mother At, was, go ahead. Go ahead. at bilang batang nanay din, pero may mga anak na rin ako, siya ay mayroon din siyang mga pagsubok na pinagdadaanan, katulad ng mga nakita natin kanina ng mga pastora. Was one of when my little boys would whine. At siya rin mayroong anak na mga batang lalaki. You know, if you're a mom in this place, that your children oftentimes will not use their words, but they will cry. At alam nyo kayo bilang mga nanay din, katulad niya, ay may mga anak kayo na kuminsan halos di na nakikipag-usap sa inyo, pero kayo ay iniiyakan ang inyong kanya-kanya mga anak. So as the mom, I'm telling them, what do you want? At bilang nanay, ang sinasabi niya, anong kailangan mo anak? At ang sagot lang ng kanyang anak, Are you hurt? at tinatanong niya ang anak niya, ikaw ba'y nasaktan? Ang tugon lang ng anak niya, Are you hungry? at tinatanong niya, ikaw ba'y gutom? Parehas pa rin ang sagot. Use your words. Kaya ang nais niya na sabihin sa anak niya, gumamit ka ng salita. And I think as adults, sometimes that's how we come to our God. At bilang tayo ay mayroong mga edad na, mas nakakatanda na, ito yung dapat nating sabihin sa ating mga anak. We don't use our words. We're, oh, God. At dapat nilang palaging, ano ba ito? And the Lord, I think, gets so frustrated with us sometimes, and He's looking down at us and He's telling us, use your words. At habang nakatingin sa atin ang Panginoon nasa langit, at sinasabi sa atin ng Panginoon, ano ba talaga yon? Gumamit ka lang mga tamang salita para maintindihan kita. Not just our words, but He wants us to use fighting words. At hindi lang basta salita lang, dapat salita na pang laban. So this afternoon, my question for you here today Kaya ngayong hapon na ito, ang tanong ko sa inyo ngayong hapon sa ating pakikipag-usap, is, do you know your words? ikaw ba, alam mo ba yung mga tamang salita na dapat gamitin? Do you know your fighting words? Alam mo ba kung ano yung mga salita na panglaban talaga? Because we are at war Dahil tayo ay nasa digmaan labanan. right now, here today. Dahil ngayon mismo, ngayong araw na to, Can you feel that? nararamdaman nyo ba yon? That we have to fight every day in this world we live in to hold our faith. Na araw-araw sa buhay natin, kinakailangan mayroon tayong mga salitang gagamitin upang ipaglaban ang ating pananampalataya. Did you know that faith and fear literally have the same meaning? Alam nyo ba na ang salitang takot at ang ating pananampalataya ay halos mayroong kaugnayan sa isa't isa? Fear means believing something that you can't see will happen. At ang pagkatakot ay isang salita na kung saan ikaw ay natatakot dahil hindi mo pa alam kung ano ang mayroon doon. But faith means believing in something that you can't see will happen. Subalit ang pananampalataya ay ang salita na kung saan hindi mo pa man nakikita pero ikaw ay nagtitiwala. The only difference is our perspective. Ang pagkakaiba lang ng dalawang salitang yun ay kung paanong pananaw at pagtingin mo sa dalawang salita. That means to choose how we believe. At ibig sabihin, ikaw ang dapat pumili kung anong paniniwalaan mo. And God has given us the ability to flip from fear to faith. Kaya ang Diyos, binigyan ka ng Panginoon ng kakayanan upang ang takot ay maging pananampalataya. I remember one of the very first experiences that I had with deep spiritual warfare. At naalala ko nung ako ay mayroong pagsubok, ay talagang ginamitan ko ng matinding pananampalataya.
When I was sleeping one night as a young mother, the enemy came to me in a dream. At habang ako ay bilang batang nanay, ay meron siyang panaginip. And I can still remember the details of that dream today. At hanggang ngayon, alam ko bawat detalye ng mga panaginip ko na yon. I remember in this dream I was in a boat and I was rowing this boat across a dark river. At yung panaginip niya ay para siyang nasa bangka at siya'y nagsasagwan, hindi niya alam kung saan pupunta. I was sweating and my heart was racing and I couldn't row it fast enough. At habang siya'y nagsasagwan, talaga pawis na pawis siya, hindi niya alam kung saan patungo, at nagsasagwan talaga siya. There was such an urgency inside of me to get to the other side. At ramdam na ramdam niya na kailangan niyang gawin ito sa kanyang kalooban, kailangan niyang magsagwan na magsagwan. And when I got to the other side and got to the boat, I'm standing looking down in the water. At habang siya ay nagsasagwan, nandun na siya sa kanyang patutunguhan, nakikita niya ang bangka at ang tubig at yung pangpang. And my firstborn son's face was looking up at me beneath the water. At nung nandoon nga sa dulo, nakita niya ang anak niyang lalaki, nakatingin sa kanya at nandun pa rin sila sa tubig. I woke up with just gripping fear all over me. At nung magising nga siya, doon sa panaginip na yon, pawis na pawis siya, talagang mayroong takot siyang naramdaman. It was a demonic fear. At ito'y patingin ko ay takot dahil sa kaaway. And I fought it for 3 days. At ito yung aking mga naisip, 3 bagay. And on the 3rd day, I called my husband. At ikatlong araw, tinawagan niya ang kanyang asawa. He was at work and I called him and I couldn't breathe and I was breathing on the phone. At tinatawagan niya ang kanyang asawa at pinapaliwanag kanyang mga naranasan no kanyang panaginip na yon. Halos di siya makahinga at kinukwento niya lahat ng mga detalye sa panaginip niya. And I told him, maybe God is warning us of something. At sinabi sa kanya, siguro may gustong sabihin ng Panginoon sa iyo sa mga panaginip mo na yan. See, we have the choice to choose between faith and fear. At kung inyong titingnan, meron talaga tayong kakayanan para piliin, ito ba ay para matakot ka o para gamitin mo yung pananampalataya mo sa Diyos? My husband said, no, God does not operate in fear. Pero ang sabi ng kanyang asawa, hindi. Ang Panginoon, hindi niya gagamitin ang takot para ikaw ay takutin. God will never speak to you using fear as a tactic. At ang Diyos ay hindi gagamit ng pagkatakot para ikaw ay kausapin lang. I had to learn to recognize what a spiritual attack was. At naintindihan ko kung ano ang mga gawa ng kaaway upang tayo ay mas lalong maging mananagumpay. I had to learn how to speak my fight words. At kailangan talaga natin, katulad niya, natutunan niya kung ano yung mga dapat na salita na panglaban. And I began to write scriptures into a notebook. At nagpasimula siya na magsulat ng mga talata, bersikulo sa notebook. And I would keep it next to my bed. At tinatabi niya yon sa kanyang pagtulog. And I would speak them out loud of my mouth. At sinasabi niya, binigkas niya ng napakalakas sa kanyang bibig. 2 Timothy 1:7, God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Sapagkat hindi espiritu ng katakutan ang binigay sa atin ng Diyos, kundi kapangyarihan at pag-ibig at matinong pag-iisip. Psalms 121:7, the Lord will protect you from all evil. Kaya nga iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng iyong sa lahat ng kasamaan. Job 1:10, have you not placed a wall of protection around him, around his house, and all that he has on every side? Hindi mo ba nilagyan ng bakod na pananggalang sa paligid niya, sa paligid ng kanyang bahay at sa lahat ng mayroong siya sa bawat panig? Sometimes you're going to have to shout out the promises of God. Na kung minsan, dapat mong maalala, kailangan mong isigaw ang salita ng Diyos, hindi lang sa iyong isipan. It says in Zechariah 2:5, it says, for I, declares the Lord, will be a wall of fire around her, and I will be the glory in her midst. Sapagkat sinabi ng Panginoon, magiging pader ng apoy sa paligid niya at ako ang magiging kaluwalhatian sa kanyang gitna. There will be different
seasons in your life where you're going to have to yell out loud that He is a fire around me. May iba't ibang pagkakataon sa buhay natin na kung minsan, kailangan mo talaga na sumigaw upang ang apoy ng Diyos ay dumating sa iyo. There will be seasons in your children's life where you're going to have to claim that God is a fire around them. Na kung minsan sa ating mga anak, kailangan mo talaga silang ipanalangin na upang ang apoy ng Diyos ay pumalibot sa kanila. There will be seasons in your marriage where you have to claim it and speak it out of your mouth that God is a fire around my marriage. Ganon din sa inyong kanya-kanyang pag-aasawa, kailangan mo rin na magsalita at sabihin na ang apoy ng Diyos ang siyang maging proteksyon sa inyong relasyon mag-asawa. There was many years after that without any attacks of my mind. At maraming mga panahon lumipas sa kanyang isipan, maraming atake ang kaaway. And I believe it was because of the promises of God that I spoke out of my mouth. At naiintindihan ko na dahil ito sa mga salita na maka-Diyos na sinasabi ko mula sa isipan ko, palabas sa aking bibig. But the first week after we were diagnosed with cancer, At naalala ko, ako ay na-diagnose na mayroon siyang cancer. I woke up from another nightmare. At siya'y gumising mula sa bangungot. And this one was so clear. At malinaw na malinaw yun sa kanya. Let me tell you something, that the enemy knows the details. Gusto kong sabihin sa inyo, maging ang kaaway, alam niya bawat detalye. In my dream, I was in my doctor's office. At sa kanyang panaginip, nandun siya sa opisina ng doktor. It had the same paint on the walls. At parehas talaga ng mga larawan na nakapinta. It had the same chairs in the waiting room. At ganun na ganun din yung pagkakaayos ng upuan. But I was sitting in a wheelchair and I was bald. Pero ako, nakaupo siya sa wheelchair. And I was so thin. At napakapayat niya. And the doctor was looking at my husband and I and telling us there was no more hope. At sinasabi nga sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak na wala na ng pag-asa. And I remember my husband was pushing me out of the doctor's office. At naalala niya sa panaginip na yun na siya'y inalis ng kanyang asawa dun sa opisina ng doktor. And I looked in the waiting room. At nakita niya yung lugar kung saan naghihintay. And my daughter was sitting in the waiting room. At nakaupo dun yung kanyang anak na babae. And the moment my eyes connected with hers, At sa pagkakataon na yun, nakakonektado ang kanyang paningin sa kanyang anak. I had overwhelming grief well up inside of me. At hindi niya talaga maintindihan kung anong naramdaman niya sa kalooban niya nung panahon na yon. I was moaning in my sleep and tears were rolling down my face. At siya sa pagkakabangungot na yon, siya umiiyak at talagang natatakot. The enemy knows what will strike fear in your heart. At alam na alam ng kaaway kung paano ilagay ang takot sa puso mo. He knows the fear in a heart of a mother is to leave her children. At alam ng kaaway na ang takot ng bilang nanay ay lumisan sa kanyang mga anak. I was not bald yet. I had hair. At hindi talaga siya matapang nung panahon na yon. I hadn't even started treatment yet. At hindi pa talaga siya nagpaumpisa na maisip yung mga bagay na yon. But the enemy was telling me you're gonna die. Pero ang sabi ng kaaway, mamamatay ka talaga. I know. I knew that it was a lie. At alam na alam ko na ang sinasabi ng kaaway, kasinungalingan lang. And I woke up rejecting the dream. At nagising siya at talagang sinasawata niya yung panaginip na yon. I opened my eyes and a growl came out of no. At nung paggising niya, talagang lumakas yung kanyang tinig na "Ah!" I don't accept the truth. At ayaw kong tanggapin yung katotohanan na binibigay ng kaaway. I don't accept it as my reality. Ayaw kong tanggapin yung binibigay ng kaaway na yun ang magkakatotoo. And I took that notebook next to my bed, At kinuha ko yung notebook na yun sa kanyang higaan filled with my scriptures, at naroon lahat ng mga sinasabi ng Panginoon. filled with my fighting words. Lahat ng mga salita na panglaban. Psalms 118:17, I will not die, but I will live and proclaim what the Lord has done. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ang aking isasalaysay. Luke 10:19, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing will hurt you. Narito nga't binigyan kayo ng Panginoon ng otoridad
Natapakan ang mga ahas at mga alakdan sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang anuman na makakasakit sa inyo. Deuteronomy 28:7, the Lord will cause your enemies who rise up against you to be defeated before you. They shall come against you one way, but they will flee before you in 7 ways. Kaya gagawin ng Panginoon ang para sa inyong mga kaaway na babangon at lalaban sa iyo at matatalo sa harap ninyo. Sila ay lalabas laban sa iyo sa 100, ngunit tatakas sa harap mo sa 700. The enemy's strategy will always be the same. Dahil ang gawa ng kaaway, pare-parehas lang talaga yan. He wants to fracture our faith so we forget the authority that we carry. At ang estratehiya ng kaaway ay para sirain, alisin ang pananampalataya mo para hindi mo na magamit. And when he succeeds and we refuse to use our fighting words, At kapag ito'y tayo nadala at natalo, hindi na natin magagamit yung mga salitang panglaban na galing sa Panginoon. we find ourselves living below the power that we have access to. Na parang makikita mo ang sarili mo, wala na sa pagkalinga ng Diyos, na parang tingin mo sa sarili mo, kawawa ka na lang. But every time you remind the enemy who you belong to, Subalit, dapat mong maunawaan at maalala na ang Diyos kasama mo palagi. you step into an authority that you should be walking in. Na ikaw ay dapat tumungtong sa otoridad na ibinigay ng Diyos na ang kaaway ay nasa ilalim mo lang. We have to speak fighting words. Kailangan kang magsalita ng mga salitang panglaban sa kaaway. When Jesus was tempted in the desert in Matthew chapter 4, At dito nga sa Mateo chapter 4, si Jesus ay nakipag-usap. for every lie that the enemy threw at him, he responded with, "It is written." Nakausap niya ang kaaway na bawat mga kasinungalingan ng kaaway ang laging sambit ng Panginoong Jesus sapagkat nasusulat. Those were his fighting words. Yun yung mga tinutukoy natin dito na panglaban na mga salita. What does that show us today? Ano bang gustong ipahiwatig ng Panginoon ngayong hapon? We have to know the word of God. Dapat mong maintindihan at maunawaan ang salita ng Diyos. We have to fall in love with the word of God. Dapat kang maumibig sa salita ng Diyos. We have to learn it. We have to memorize it. Dapat mong matutunan at dapat mo sa puso at maalala palagi. When I was a child, I always would be attacked with dreams. At nung siya'y mga panahon na bata pa lang, inaatake siya ng kaaway sa mga panaginip. And I memorized Proverbs 3:24. At kinabisado niya ang Proverbs It says, "When you lie down, you shall not be afraid." na nagsasabi na kung ikaw ay matumba man, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. When you lie down, your sleep shall be sweet. Na kapag ka ikaw ay natulog, ang iyong mga panaginip ay maayos, maganda. Do not be afraid of sudden terror, Huwag kang matakot na kapag dumating ang takot, nor of the desolation of the wicked when it comes. na kahit na ano bang gawin ng masasamang tao, mga kagawa ng kaaway, hindi ka maalintana. For the Lord will be your confidence, Dahil ang Panginoon ang iyong kasiguraduhan. and he will keep your foot from being taken. At hindi ka pababayaan ng Panginoon na ikaw ay mabuwal. Even as a child, they were my fighting words. Na kahit na siya ay mga panahon na bata pa lang, yan na yung mga panglaban na salita niya. We have to learn the character of God. Kailangan mong maintindihan kung anong karakter ng Panginoon. We have to teach our children the character of God. At bilang magulang, ituro mo din yan sa iyong mga anak kung sino ang Panginoon. That's why it's so important to read the Word of God. Kaya mahalaga talaga na nagbabasa ng Biblia. We don't read just a psalm a day. Hindi ka lang dapat umawit o kung anong mga salita lang nabasa mo. We read the Old and the New Testament. Ang babasahin mo ay luma at bagong tipan. In Ezekiel chapter 3, I love when God commands the prophet Ezekiel to eat the scroll. Ang sabi nga dito sa Ezekiel na hindi lang basta basahin, kundi ito'y namnamin mo ang mga salita ng Diyos. He had him eat the scriptures. Ito'y dapat kainin mo, namnamin mo. So that shows that it's not just reading your daily memory verse.
At ito hindi lang para kabisaduhin, kundi ito'y isabuhay. but it's digesting it and making it part of your inner being. Na habang binabasa mo ito, hindi lang basta nasa sa kabisado, kundi ito'y sinasapamuhay mo araw-araw. Learning the character of God has changed every part of my life. Dapat matutunan mo bawat mga salita ng Diyos na yan ang nagpapabago sa buhay niya at sa buhay natin. Our God is a creator. Dahil ang Diyos ang lumikha. He is a warrior. Siya ay lumalaban. He's a deliverer. Siya ay nagpapalaya. He's a protector. Siya ang nag-iingat sa atin. He's a God of wrath, but he's a God of mercy. Siya ay Diyos ng puot, subalit Diyos pa rin ang awa. He's a provider and a healer. Siya ang nagsusustento, tagapagbigay, at tagapagpagamot. He's a God of love and forgiveness. Siya ang Diyos na naggagamot at nagpag-ibig at pagpapatawad. When you learn who God is, you learn a new vocabulary. Kapag naunawaan mo kung sino talaga ang Diyos, marami kang mga salita na matututunan. It's a new language. Yung mga bagong salita, matututunan mo yan. It's a whole weaponry of fighting words. Na para bang mayroon kang mga armas na panglaban mo, parang salitang panglaban na galing sa Panginoon. Amen. Hebrews 4:12 said his word is alive and active and stronger than any two-edged sword. Nang sabi po sa Hebreo, ang kanyang salita ay buhay at mabisa at matalas na sa alinmang tabak na mayroong dalawang talim. What is a two-edged sword? Ano bang ibig sabihin ng dalawang talim? If you look through the Bible, you'll find this phrase all over the New Testament. Na kung inyong babasahin sa Biblia, yan ay nakasulat sa buong bagong tipan. And if it is repeated, we should pay attention. At ito'y dapat talaga nating matutunan. When John was on the Isle of Patmos, he received a vision of Jesus. At nung si Juan ay nandoon sa isla, natanggap niya ang pangitain galing kay Jesus. In Revelations 1:16, John said he held in his right hand 7 stars and sharp two-edged sword came out of his mouth. Na dito nga sa mga pahayag, may hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay niya at lumalabas sa bibig niya ang isang matalas na tabak na mayroong 2 talim. Shouldn't a two-edged sword be coming from his hand? Yung nakikita niyo ba sa isipan, 2 talim na hawak-hawak niya. But John's vision saw it coming out of Jesus's mouth. Pero sa pangitain ni Juan, galing sa bibig ni Jesucristo. This phrase of two-edged sword, it comes from a Greek word distomos. At ang salitang 2 talim na tabak ay galing sa ibang wika ng Grego. It's actually a very unusual word in the New Testament because it means two mouths. Na kung saan ito ay nagbibigkas na galing ito sa 2 bibig na nagsasalita. At dapat ito ay galing mismo sa iyo bilang patotoo ka. The word of God is a rhema word of God. Na ito ay salita ng Diyos, salitang Grego, rema. O salitang, Not just words, but words made alive by the Holy Spirit. yung salitang rema, hindi lang basta salita ng Diyos, ito dapat ay sa pamuhay mo para maayos mong maibahagi sa iba. So the rhema word in Scripture that suddenly becomes real to you Na ang salitang rema, ito ay magiging makatotohanan kapag ikaw na yung mismo nagsasalita, isa pamuhay mo yun. it begins to quicken in your spirit. Na ito'y dapat mailagay sa iyong spiritual na buhay. And when you speak that word out loud in faith, Na upang kapag ito'y sasabihin mo na sa iyong bibig, it becomes a weapon that cuts through fear, it cuts through lies, and it cuts through the spiritual attacks. na kapag sinabi mo na ang salita ng Diyos dahil ito ay sinapamuhay mo, matatalo niya ang takot, matatalo niya ang lahat ng mga negatibong bagay sa iyo, at ang pananampalataya mo ang siyang magiging mabisang armas. The sword has two-edged. God speaks it and it slices. At ang salita ng Diyos ay umihiwa ng mga masama at nagbabago ng buhay. And then we declare it and it slices again. At ito'y pinapahayag at talagang nagiging mabisa sa bawat isa sa atin. And when heaven's word and your voice come into agreement, At kapag ang Diyos nangusap at ikaw mismo ay nakakonektado sa Panginoon,
magiging mas mainam, mabisa ang salita ng Diyos. The word becomes a living weapon against the enemies. Na ang salita ng Diyos ay mabisang armas laban sa kaaway. You see, something happens in the realm of the spirit, church, when we refuse to let the quickened word of God just lay dormant in our lives. At nakikita natin na kapag ang salita ng Diyos ay sinapamuhay talaga natin, nagiging epektibo ito mula sa natutulog mong buhay, ito'y maging aktibo na panglaban sa kaaway. Something happens in the spirit when we refuse to live below the power that Jesus has given us access to. Na kinakailangan na ikaw mismo personal, piliin mo na ikaw hindi mapasailalim ng kaaway, pagkus mapasailalim ng otoridad ng Panginoon na upang maging epektibo ang salita ng Diyos. But when we choose to release the words that are fighting words out of our mouth, do you know what that says? Dapat mong piliin kung ano yung mga salita na panglaban at ito ay dapat galing sa Panginoon. Naunawaan niyo po ba? It says, I am in agreement with the Most High God. Na ikaw mismo dapat makipagkaisa ka kung anong sinasabi ng Panginoon sa buhay mo. And because I'm in agreement, I can release His mighty power into any situation that I face. Na dahil ikaw ay nakikipagkaisa sa Panginoon, na anuman ang sabihin mo, kalagan dito sa lupa, kalagan sa langit, ay mangyayari dito sa atin. It says in Hebrews 4:12 through 13 that His powerful word is sharp as a surgeon's scalpel. Nakatulad yan dito sa sinabi sa mga taga-Hebreo, ang salita ng Diyos ay mas It matalas cuts through kaysa alinmang mga taba. everything, Ito'y tatagos sa kahit na ano pa mang bagay. whether doubt or defense. Na kahit na ikaw ay nag-aalinlangan sa iyong mga kahinaan, And it lays us open to listen and to obey. at ito'y nagbibigay ng mabubuksan ka upang makapakinig ka at isapamuhay mo ito. This scripture's always reminded me of one of those, like a cooking show on TV. At ito'y nakakapagpaalala sa akin na katulad ng napapanood natin sa cooking show, ito'y dapat mong sundin talaga. If you've ever seen chefs as they get prepared to cook, they bring their own knives. At kung inyo makikita, bawat mga nagluluto, mayroon talaga silang sarili na tabak o panghiwa. And they're so sharp and they're so clean. At ito'y napakatalas, ito'y talagang kayang humiwa ng kahit ano. And they take that piece of meat and they just do one stroke. At yung karne, sa paghiwa niyang ganun, nahiwa agad. And the fat just falls off and the meat is perfect. At yung taba ay humihiwalay dun sa karne. I imagine that's what the double-edged sword does in our life. At naisip natin, ganyan ang pwede mangyari sa buhay natin, ang dalawang talim na tabak. It goes in one clean stroke. Na ito'y malinis at talagang maghihiwalay. And it lays us open and exposed to all that God wants to reveal and transform and create. Na upang mahiwalay tayo sa mga masasamang bagay, lahat ng mga bagay na dapat baguhin at isaayos sa ating sarili. I don't know about you in this place, but I need this every day. Hindi ko alam sa inyo, pero ako, kailangan natin lahat ito. I need the sword of the Spirit to slice off the hardened edges. Dapat kailanganin natin ang dalawang talim na ito na upang tayo ay maisaayos ang buhay. To find the areas in my life that are not welcome anymore. Na upang lahat masalaksik natin sa ating buhay kung ano pang mga dapat na baguhin. The Bible says in Jeremiah 17:9, Dito nga sa Jeremias 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately sick. ang puso ng tao ay mapandaya at lubos na masama. Psalms 139:23. Dito sa mga awit. It says, search me, O God, and know my heart. At siyasatin mo ako, Panginoon, ang aking puso. Try me and know my thoughts. At subukin mo nga ako at alamin lahat ng aking mga naiisip. And you see if there's anything wicked in me. At baguhin mo ko at gamitin mo ko sa mga bagay na kahinaan ko, palakasin mo ako. We need to know our fighting words. Kinakailangan talagang alamin kung ano mga dapat gamitin na salitang panlaban. We need to allow that double-edged sword to slice through the things in our life that the enemy likes to hide in. Nahayaan natin ang Panginoon na gamitin niya ang dalawang talim na tabak na upang maihiwalay tayo sa mga bagay na itinatago ng kaaway, maalis at mabago sa ating buhay. And the easy step is just to open your Bible. At ang pinakamadaling unang hakbang
Buksan mo ang Biblia. Know your word. Alamin mo kung anong salita ng Diyos. You know, the Eastern practice of meditation is emptying your mind. Doon nga sa Eastern na practice, ang kanilang ginagawa ay alisin lahat ng mga nasa isipan. But the biblical practice of meditation is filling our mind. Pero ang gawin ng maka-Diyos ay dapat punuin mo ng maka-Diyos na salita ang iyong isipan. And in the middle of a battle, I'd rather be full than empty. At kapag ikaw ay nasa kalagitnaan ng labanan, mas gugustuhin mo dapat na puno ka ng salita ng Diyos. Last year, as I was studying, I read about canals versus reservoirs. At nung nakaraang taon, nag-aaral nga siya patungkol sa salitang kanal at yung lagusan at yung imbakan. So a canal, it's trickling along. At kung isipin ninyo yung kanal, yan yung lagusan na habang dumadaloy, tumatanggap ng kung ano pa man yun, yan ay yung daluyan. Canals flow through the city. At yung kanal ay lagusan hanggang doon sa syudad. They're flowing in and out and they're constantly running on empty. At kung ano pa man yun, ay talagang dumadalo yun, papasok at palabas. A canal, as it receives, it pours out. At habang tinatanggap ng kanal, yung bagay na yun, ito ibubuhos siya kung saan papunta. But a reservoir fills with water. Pero yung reservoir o imbakan, yan yung magpupuno talaga sila ng tubig. It only releases the water when it's overflowing in itself. Na upang makapagbigay ang imbakan, ay dapat mapuno muna bago lumabas kung anong nasa loob niya. I think the church today has a lot of canals, Ang simbahan ngayon sa tingin niya, parang mga kanal na lang kayo. but reservoirs are far too rare. Pero ang imbakan, parang kakaunti na lang. I speak from experience when I tell you, you don't want to be running on empty when the enemy attacks. At sa aking buhay, mas gugustuhin ko na ako ay puno kaysa walang laman. You want to be a reservoir that is filled and overflows with no loss to itself. Hindi mo gugustuhin na ikaw ay mawala ng laman habang mayroong kalaban o kaaway ay mauubos, wala kang kapunuan. And this is how we make God's word that second-edged sword in our life. At ganun din yung pinag-uusapan natin kanina sa dalawang talim na tabak. Because when the enemy attacks, Dahil kapag umatake ang kaaway, when you are confronted by his lies, at kapag ikaw ay nakatanggap ng mga kasinungalingan, that is when the Holy Spirit will reach down into your reservoir. aabutin ng banal na espiritu ang iyong kalooban ng imbakan. The reservoir of God's word that you have been filling up on. Ang sisidlan na mayroon ka sa kayong kalooban, pupunuin ng Panginoon. And he will stir that reservoir. At ikaw ay talagang halukayin at talagang pupunuin ng Panginoon. And he will draw out the exact scripture, the exact fighting word that you need. At ibibigay sa iyo ng Panginoon ang tama at maganda na salitang panlaban. And as that word begins to fill your heart and your mind, At habang naiisip mo, lumalabas ang mga salita ng Diyos sa iyong puso at isipan, and then you begin to speak it out of your mouth, at pag yan ay binigkas mo na sa iyong bibig, it becomes that two-mouthed sword described in Scripture. yan ay yung tinutukoy na nakipag-ugnayan ka sa Panginoon mula sa salita ng Diyos at sa iyong bibig lumalabas. That's when the demons will flee. Yan ang dahilan kung bakit tatakas, aalis, talunan ang kaaway. That's when the deliverance comes. Diyan magpasimula ang paglaya. That's when the enemy's weapons of fear and pain and anxiety began to tremble. Diyan magpaumpisa ng sandata ng kaaway, ng mga anxiety, takot, kung ano pa mga negatibong siniksik sa isipan mo, mawawala lahat yan. That's when you walk through a diagnosis like cancer in complete peace. Na kahit na ikaw ay masabihan ng doktor na may cancer ka, pero meron ka pa rin kapayapaan. That's when you have a miscarriage and you still have hope. Na kahit na sinabi na ikaw ay nakunan na ng anak, pero may pag-asa pa rin. That's when you can believe for a loved one that isn't saved. Oh, but you say they will be. Na kahit na ikaw ay may mga kamag-anak pa na hindi pa naligtas, sasabihin mo sa iyong sarili,
darating din yung araw na silang lahat ay maliligtas. Our fighting words change our perspective. Na kapag ikaw ay mayroong salitang panlaban, maiiba ang iyong pananaw. But you have to have a reservoir of God's word that you have stored up for you. Subalit, kailangan mo na magkaroon ng imbakan ng salita ng Diyos na upang pag dumating ang labanan, mayroon kang mauhugot na salitang panlaban sa kaaway. The church can't do that for you. Ang simbahan, pwedeng maibigay sa iyo yan. Your families can't do that for you. Maaaring ang iyong simbahan, ang iyong pamilya, hindi yan magagawa para sa iyo. You have to believe for you. Pero ikaw mismo, ikaw dapat ang maniwala para sa sarili mo. You have to know who God is. Ikaw dapat mismo, kilalanin mo kung sino ang Diyos. You have to believe He is who He says He is. Kailangan mong tanggapin, paniwalaan na ang Diyos. Kung anong sinabi niya, yun talaga ang totoo. You have to know His promises. Dapat mong maintindihan at tanggapin ang pangako ng Diyos. We have to know our fighting words. Kailangan mo talagang malaman kung ano yung mga salitang panlaban sa kaaway. I can't tell you how important this was for us Hindi, through the years of fighting cancer. hindi ko man lubos ang maibigay sa inyong kabuuhan kung anong labanan niya nung siya ay may cancer. Having a reservoir filled with the Rhema living Word of God made it possible to walk in power and not below the power. Pero dahil sa imbakan na ginawa niya na salita ng Diyos, doon siya humugot ng lakas ng loob, pananampalataya. Kaya ngayon, matagumpay na siya. When you spend time gazing into who Jesus is, it changes everything about your life. Nasa iyong mga problema at pagsubok sa espiritual na buhay, kapag may salita ng Diyos, doon may iba ang iyong pananaw. It changes the way that we speak. Yan din ang mag-iiba kung paano gawin ang pagsasalita mo. It changes the way that we think. Diyan din may iba kung paano ka mag-iisip. Our desires change. Yung ating mga pagdanasa, magbabago din yan. Our passions change. Yung mga gusto nating gawin, magbabago din yan. Our conversations change. Our conversations. At kung paano ka makipag-usap sa kapwa mo, mag-iiba din yan. With each of my children was born and I would bring them home from the hospital, Nung siya ay may mga anak, nandoon niya sa ospital. I remember spending the very first days just gazing at them, At nung unang araw, talaga nakatingin lang siya sa mga anak niya. just looking at every detail and soaking them all in. At nakikita ko lahat ng bawat detalye sa kanyang mga anak. Nakikita niya yon. This beauty and this perfection of a newborn baby. Na sa unang araw ng kanyang anak, ay napakaganda at perpekto ang pagkakalikha ng Panginoon. Na My baby couldn't do anything back in return for me. At maaaring wala akong magawa para maibalik yon sa Panginoon. They couldn't speak to me. They couldn't tell me I love you. Maaaring hindi ko man marinig ang salitang mahal kita mula sa mga batang yun. But that's okay Pero ayos lang yun. because I was content to just gaze. Dahil ako ay sapat na nakikita ko na napakaganda ng mga anak na yun. True love doesn't expect anything in return. Dahil ang tunay na pag-ibig, walang inihintay na kapalit. It's just content to gaze. Dahil nais mo na makita mo lang ay ayos na. And let me tell you, in those first few days of being a mother and just gazing upon my children, At sa unang araw na tinitignan ko yung aking mga anak na maganda, maayos. I was forever changed. At doon mismo ako'y nabago na. And when you spend time gazing into the character of God, At habang tayo tumitingin kung anong magandang karakter ng Diyos, you will be forever changed. ikaw ay panghabang buhay, mababago ang buhay. The Bible says in Hebrews 12:2 that we look away from the natural realm. At dito nga sa Hebreo, tayo mag-iiba na ng pananaw dahil tayo nasa bagong pangalabanan na. And we fasten our gaze onto Jesus. At ang ating pananaw, ang ating paningin, nakatutok na sa Panginoon. When we are content to gaze on Jesus, Na kapag tayo kontento na sa Panginoong Hesus, He leads us into His perfection. na tayo ay nilalagay ng Panginoon sa kanyang buhay na perpekto. It has nothing to do with us, but it's all Him. Wala ka na magagawa doon, pero ito'y gawa lahat ng Panginoon. When you take time daily to fill your reservoir, Kung ikaw ay magbibigay ng panahon,
There's a, punuin mo yung imbakan mo. there's a natural flow that begins. At mayroong natural na bagay na kalakasan lalabas sa iyong buhay. It's a language between you and the Spirit of God that begin to talk. Ito'y relasyon, pakikipag-usap mo sa Panginoon na parang maayos, natural na lalabas at dadaloy sa buhay mo. A relationship is created. Na ang relasyon sa Panginoon ay nagawa, nalikha. There's a confidence and a trust that you can't explain. At kapag may relasyon ka sa Panginoon, may kasiguraduhan na hindi mo maipaliwanag. And sometimes you don't even realize how clear God's voice can be until you look back. Na kahit kung minsan, di mo talaga maintindihan ano ba talaga nangyayari sa buhay mo ngayon. You, Pero kapag nakatingin ka sa nakaraan, ganun pala yung ginawa ng Diyos sa buhay you mo. look back to the seasons and you recognize, oh, those were my fighting words. At kung magbabalik tanaw ka sa mga pagsubok mo nakaraan, yun pala yung tagumpay dahil sa salitang panlaban sa kaaway. When I was a young mom, I didn't have a lot of time to spend studying the Word of God. At nung siya ay batang nanay pa lang, wala siya masyadong panahon na magbasa ng Biblia. I don't look so shocked. Yung iba parang nagulat. How many as young moms have been able to open the Word and study it daily? Aminin nyo mga nanay, ilan dito nagbabasa pa ng Biblia? But you know what we can do when we have small children all at our feet? Na kung minsan talagang abala tayo, yung mga anak natin nasa ating bahay, wala nang panahon. We can worship. Pero, pwede ka pa rin sumamba sa Diyos. And that's what I did with my children. At yun ang ginawa ko kasama ang aking mga anak. We would sing. At sila ay naligtas. And worship is filled with the Rhema, spirit living words of God. At habang nagpupuri, sumasamba ka sa Panginoon, ang rema o ang salita ng Diyos darating sa buhay mo. I didn't realize that when my children were small, I was filling my reservoir with songs. Hindi ko alam dati, pero yun na pala yun. Imbakan ang salita ng Diyos na pupuno. And years later, I'd be in a waiting room waiting for results from a biopsy. At lumipas sa mga taon, naghihintay siya ng resulta dahil sa sakit niya. And the worship songs I sang to my children were coming in my mind. At ang mga papuri pagsamba ng awit, talagang kinakanta nila buong pamilya. They were from my reservoir. Yun ay nagmula sa imbakan. And throughout the entire battle, I remembered songs I hadn't sang for years. At habang siya ay lumalaban sa digmaan na yun, naalala niya palagi yung salita ng Diyos. I remembered scriptures that were deep inside my reservoir. At kusang lumalabas yung mga salita ng Diyos galing doon sa imbakan. It's so important that we fill our reservoir. Ganun kaalaga na dapat punuin mo yung imbakan mo ng salita ng Diyos. There's one of my favorite writers, and he said, walking in faith is a long obedience in the same direction. Walking in faith. At ito nga po yung sabi na kapag ikaw ay lumalakad sa iyong pananampalataya, ay mayroon ka dapat pagsunod at parehas na direksyon. That means day after day after day. Yan ay hindi lang basta kung kailan lang, dapat araw-araw mo na You are gawin. doing the small things on repeat. Na kahit yan ay maliliit na bagay, ulit-ulitin mo yan. Obedience in the same direction. Na yan ang tamang pagsunod na gagawin mo kahit sa maliit na bagay. When you don't feel it, you're moving in the same direction. Na kahit parang hindi mo nararamdaman, pero papunta ka doon dahil nasa tamang direksyon ka. When you're sick, you're walking in the same direction. Na kahit may sakit ka, magpatuloy ka sa tamang direksyon. When you're afraid, you're walking in the same direction. Na kahit na ikaw ay natatakot, magpatuloy ka lang sa direksyon ng Panginoon. Always keeping our face pointed to Jesus. Dapat ang iyong direksyon nakatuon sa ating Panginoon. It says in John 6:33 that the Spirit gives of life and this flesh will count for nothing. Dahil sabi nga po, ang tinapay ng Diyos ay ang bumabang mula sa langit na nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. But the words that I have spoken are spirit and life. Pero yung salita na kanyang binigkas, ito'y galing sa Espiritu at sa buhay. So this afternoon, I just want to leave this with you. I want this ingrained in your spirit. Kaya nais kong iiwan sa inyong Espiritu, ito'y dapat manatili. You are responsible to fill your reservoir with God's living word. Dahil ikaw talagang gagawa at gagawa para mapuno ang imbakan
na sa iyong kalooban, salita ng Diyos ang dapat mapuno sa iyong buhay. And one of the greatest things you'll ever do is learn your fighting words. At dapat mo talagang maintindihan at matutunan kung ano yung mga tamang salita na panlaban sa kaaway. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Let's bow our heads this afternoon. Father, we just thank you for your word, Lord. We thank you, Father God, that you are a God that is alive, Father, that we can call on you, Lord God, in any season, in any situation in our life. I pray, Father God, that you will pour out your spirit, pour out a hunger for your words, Father God, pour out a desire like never before, Father God, to eat the scroll, Father. I pray right now, God, that you will ignite us, God, to grow, God, in the things of you, to learn, God, the Old Testament God and the New Testament God. I pray, Father God, that you will help us to dig and build this reservoir within us, Father God, that we will be armed and ready with our fighting words. We thank you and praise you that you are a faithful God, and we choose daily, oh God, to live inside of that power. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I just want to say one thing really fast, if I could. If there's anyone in here that is battling fear, if you're facing something, if you're facing sickness, if you're facing whatever situation, Meron po ba tayo dito na may kinakaharap na matinding problema, may takot na kinakaharap? Sino man sa inyo may malaking problema, taas mo yung kamay. if you're battling fear, I want you to stand to your feet. Kung ikaw ay mayroong labanan, dahil sa tindi ng takot, may pinagdadaanan ka, sige, tayo ka, huwag ka mahiya. Anyone here that is struggling with fear? Meron ka bang problema, meron kang kinakatakutan o may pinagdadaanan ka, taas ang kamay, huwag kayong mahiya. Right there. Can you stand up? Pwede po ba kayong tumayo? Anyone else? Sino pa? Huwag po kayong mahiya. Sige po, tumayo po kayo. I want you to repeat after me. We're going to practice our words. Are you ready? Sige po, ulitin niyo po kung anong sasabihin niya. I reject fear. I reject fear. I receive God's power. Sige po, sabihin niyo po, I receive God's power. I receive his peace. I receive His peace. I receive his sound mind. Receive sound mind. And I refuse from this moment Use from this moment. to live below the power that he has given me. Live below the power. I believe that some of you here this afternoon are not just afraid, but what's happening is you're empty. Maaari yung ilan sa inyo, hindi lang talaga kayang aminin, pero kahit nakaupo ka, pakinggan niyo po ito. Maybe you've poured out into everyone around you. Maaaring sa iyong buhay, meron kang pinagdadaanan, You've poured out into your family and your marriage, ministry. na ibinigay mo ng lahat sa iyong pamilya, sa iyong pag-asawa, sa ministeryo mo, But somewhere along the line, your reservoir has run dry. na parang ang iyong imbakan sa iyong kalooban ay natutuyo na, And you're physically, spiritually tired. na pisikal at spiritual, pagod na pagod ka na. This is not a place where there's failure. This is a place of refilling. Huwag kayong mag-alala, hindi ito patungkol sa kung anong mga kabiguan. Ang ating ginagawa ay para punuin ang imbakan sa iyong kalooban. And God just wants to dig down deep inside of you. Dapat punuin tayo ng Panginoon kung anong mga nasa loob mo, pupunuin ng Diyos. He wants to enlarge your capacity for the fighting words. Gusto ng Panginoon palawakin pa kung anong kaunawaan natin para may panlaban tayong mga salita. Father, I lift up these ladies right now in the name of Jesus. And I ask you, Father God, to fill them like never before. Father God, a refreshing like never before. Father, I pray, God, that the living Rhema words of God will fill them up. Father, that they will have such a hunger and a thirst for the things of God, for the word of God, that it will overflow out of their lives. Father, that this is a turning point. I pray, Father God, your blessing, your love to overwhelm them. Father God, we bind the enemy that comes with fear. We silence him in the name of Jesus. Father God, begin to deposit fighting words into their minds in the name of Jesus. We thank you. We praise
We worship you. Thank you, church. Thank you. Salamat po.